Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isa mapagpalang umaga po, kapatid. Ako si Sister Mina Chua from CRC Queen's Rock Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayon umaga ay matutunghayan natin ang Book of Numbers, verses 21, 1-3, na may pamagat na Defeat of the King of Arad, the Canaanite. Bago po tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang to at minsan pa naririto muli kami upang mag-aral ng salita mo, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, na pangunahan nyo ang inyong lingkod, itago mo ako sa inyong likuran, salita mo lamang ang patuloy na magmamutawi sa aking mga bibig. Patuloy niyo po ako bigyan ng double portion of your anointing na malamang at maipahayag ang iyong salita sa umagang ito. Dalangin ko rin po ang mga nakikinig, open their spiritual ears, mind at puso nila, Panginoon, na patuloy sila, Lord, na mamuhay sa salita mo sa umagang ito. Maraming salamat. Gabayan niyo po kami at ikaw po ang maitaas sa umagang ito. Thank you, Lord. We give you praise and glory. In Jesus' name, Amen. Basahin po natin ang Numbers 21, 1-3. Sabi po dito, nabalitaan ng hari ng Arad, isang haring Kananeo sa timog na magdaraan sa Atarim ng mga Israelita. Sinalakay niya ang mga ito at nakabihag ng ilan, kaya ang mga Israelita ay gumawa ng panata kay Yahweh. Sabi nila, tulungan ninyo kaming talunin ang mga taong ito at pawasakin namin ang kanilang mga lungsod para sa iyo. Dininig naman sila ni Yahweh, kaya nang mabihag nila ang mga Kananeo ay winasak nga nila ang lungsod ng mga ito at tinawag nilang Horma ang lugar na iyon. Purihin po ang salita ng Diyos. Sa verses nasasaad na nabalitaan ni Arad ang hari ng Karaneyong na parating ang mga Israelita na dumadaan sa Atarim. Kanyang sinalakay ang Israelita at nabihag ang ilan. Natandaan na ito na ang bagong henerasyon ng mga Israelita na makakapasok sa lupang pangako. Piniling ng mga Israelita sa Panginoon ang patnubayan sa kanilang gagawin. Nilang pagkikidigmaan at lahat ay kanilang wawasakin bilang handog sa ating Panginoon. Ang kanilang kahilingan at nalipol nila ang lahat ng kanilang kalaban. At tuwing sila ay makikidigmaan, sila ay nananalangin at upang patnubayan sila ng ating Panginoon, lahat ay kanilang nalipol sapagkat ang ito ay makasalanan at hindi kinikilala ang ating Panginoon. Ang lahat ng mga ari-arian ay kanilang winawasak at walang naging pakinabang ang mga Israelita. Kahit sino man, ang lahat ng kanilang tagumpay ay para sa ating Panginoon lamang at wala nang iba. Tinawag ang lugar na iyon na Hormia sapagkat nawala ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon na nakakapasok ang Israelita ng matiwasay at walang labanan. Subalit naging rebelde at mareklamo ang henerasyon na siyang tumanggap ng pangako. Kaya nararanasan ng bagong henerasyon ang makipagdigma. Ganon din tayo. Dapat anuman ang ating gagawin ay unahin natin ang ating Panginoon at hihingin natin ang kanyang patnubay sapagkat sa mundong ito ay marami tayong pakikibaka, lalo na ang kakatagang ating spiritual at physical na pangangailangan. Sabi sa Salmo 25:4-5, turo ninyo sa aking Panginoon ang tamang pamamaraan, ang tuwid na daan na dapat kong lakarin. Turuan ninyo akong mamuhay ayon sa katotohanan dahil kayo Diyos ng aking tagapagligtas. Kayo ang lagi kong inaasam. Sabi din po sa Jeremiah 42:3, hilingin po ninyo na ituro niya sa amin ang nararapat naming puntahan at gawin.
Salamat sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kami po ay nagpapasalamat o God sa umagang ito. Salamat po sa mga katuruan na patuloy niyo pong pinagkaloob sa amin. Dalangin po namin na ito po'y aming ipamuhay, Panginoon. Ang salita mo dahil ito ang nais mo sa bawat isa sa amin, na mamuhay kami na naaayon sa iyong kalooban. Ituro ninyo sa amin, Panginoon, ang tamang pamaraan, ang tuwid na daan na dapat namin lakarin. Turuan ninyo kaming mamuhay ayon sa iyong katotohanan, dahil kami, O Diyos, sa iyo lang kami nagtitiwala, Panginoon, at kami po ay nabubuhay dahil lamang sa inyo. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na patuloy niyo po pinagkakalob sa bawat isa sa amin. Salamat po sa umaga ito, naway tumimo sa bawat puso namin sa mga nakinig ng inyong salita, at ito po ay maging sandata ng aming buhay, ang iyong salita, O Diyos, upang kami po ay patuloy lumalakad na may kaayusan at tapat sa paglilingkod sa inyo. Maraming salamat po, O Diyos, sa umaga ito. Mapuri ka, mawalhati ka, madakila ka. Sa iyo po ang taos-pusong karangalan na binibigay namin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ngayon at magpakailanpaman. Amen and Amen. Praise God. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating paghindayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso, dahil lubos ang pagiging kaunawaan natin dito. Muli ninyo po kaming samahan bukas sa paninilay ng kanyang salita dito sa Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyo i-share ang video na ito upang kayo din ay maging pagpapala sa iba. Pagpaalain po tayo lahat ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat.